Pahayag ito ng palaso ni Yusek Claire Castro na ang Administrasyong Marcos iimbestigahan nila ang mga flood control projects panahon ni PRRD na baka yan daw ang sanhi ng malawakang pagbaha. Ito nga ho ang pag-uusapan natin ngayon mga ka-reaction update PH. Ito nga, narinig naman ho natin kay Auntie Claire Castro na may balak ho na naman silang imbestigahan ang PAS admin dahil sa nangyaring sanhi o sakuna dyan sa Cebu, dyan sa matinding pagbaha. Isipin ho ninyo yun mga ka-update, ayaw ho nilang nabibintang o nadadawit yung pangalan ni Marcos Jr. Bakit ho? Kasi nga ho mga ka-update, bumaba ho itong pangalan ni Marcos Jr. kahit na alam naman na sambayan ng Pilipino na kasalanan at kapabayaan ng admin ni Marcos ang nangyayaring ito. Isipin ho ninyo yun, Duterte na naman ho ang gustong imbestigahan dahil ho ba sa ginawang 300, ilan po ba? Nasa 343 flood control projects po kasi yung pinagawa ni Pangulong Duterte dyan sa Cebu. Ngayon, gusto naman po nila Auntie Claire at ni Marcos Jr. mga ka-update, yan ho ang imbestigahan dahil daw sa malawakang pagbaha dyan. Isipin ho ninyo yun, itong pinangako ni Marcos Jr. mga ka-update na 5,500 flood control, ano na ho? Kung hindi ho sila nagnanakaw, nangungurap, hindi naman ho mangyayari yan. Hindi ho mangyayari etong nangyari dito sa Cebu na ilan ho yung namatay dyan mga ka-update. More than 200 sinasabi pero hindi ho natin sigurado yan. Tulad na lamang ng media, pwede ho kasi nilang palabasin na yan lang ho yung casualties. Pwede na ho nilang pagtakpan pero meron pa nga ho mga pamilya dyan na hindi naman nila kakilala yung mga kapitbahay nila na nadamay. Kaya hindi pa ho talaga sigurado kung ilan yung casualties ng baha ni Bagyong Tinyo. Diba? Kaya itong admin ni Marcos Jr. mga ka-update, pinagtatakpan na lang ho lahat tapos ibibintang pa sa Duterte. Ganyan ho kawalang hiya itong Marcos administration na to. Lalong-lalo na ho yang si Auntie Claire Castro. Hindi lang ho yan ang ating pag-uusapan kasi ito, sisingit na rin ho natin ito mga ka-update ha. Bumuelta ho si Congress Meow dito kay Marcos Jr. Basahin na lang ho natin mga update para mas malinawan ho tayo. Sa susunod na bagyo, ialay natin yung mga pamilya ng mga buhaya sa baha. Tignan natin kung magnanakaw ulit sila. Diba? Maganda ho mensahe ho yan, diba mga update? Kasi oras na sila ho yung palutang-lutang dyan sa baha, imbis na ho yung ating mga kababayan, tignan po natin kung matutuwa sila na yung normal na Pilipino, yung walang kakayahan, walang pambili ng mga mansion-mansion tulad ng mayroon sila, matutuwa kaya sila kung sila yung nakakaranas ng bahain yung lugar nila, yung bahay nila, mawasak yung ari-arian. Matutuwa ho kaya sila mga ka-update? Tanong ko lang. Kaya mga update, irekta na ho natin ito, pag-usapan natin. Etong si Auntie Claire Castro, si BBM, na gustong imbestigahan si Pangulong Duterte sa mga nangyayaring anomalya sa flood control dyan sa Cebu. Kung bago lang ho kayo sa ating channel, isang like, isang share, isang subscribe lamang ho. Malaking tulong na ho yan. Kaya ma-update, rektahin na ho natin ito. Wala na ho tayong paligoy-ligoy pa. Ay nako. Ito, post, pahayag ni Claire Castro. Lumalabas po kanina. Yung initial data natin ay 343 flood control projects ang nagawa since 2016 to 2022 sa Cebu. Yusek Castro kinumpirmang sasaklawin ang flood control projects ng Duterte era sa investigasyon sa Cebu. Ay nako, wag na tayong mabibigla kasi nga just after ng Bagyo Tino, ang ICI nandun na sa Davao, nag-iimbestiga na. Pati si Mayor Magalong sumama. Kaya marami ngayon mga DDS galit kay Mayor Magalong. May mga Facebook reel lumalabas ang mga taga Davao. Pinahiya nila si Mayor Magalong Nagtatanong. Sa mga tao. Anong sabi ng mga tao?
Mula nung umalis si Duterte, wala na, hindi na inayos yung diki namin, flood control namin kasi wala na. Mga ka-update, isa pa huyang si Magalong na marami ho kasing milyon-milyon Pilipino rin ho yung sumaludo dito na akala ho nila gusto ho nito yung pagbabago sa ating bansa. Pero nakikita na ho natin yung totoong kulay niya. Isipin mo, hindi na nga siya, di ba, nag-resign na ho siya dyan sa pagiging-imbestiga. Dahil sinuplak ho siya ni Claire Castro. Pero ngayon, imbis na mag-imbestiga ho siya dyan sa lugar na lang niya dyan sa Baguio kasi hindi na ho siya kasali sa mga nag-iimbestiga talaga. Pero pumunta pa ho sa Davao. Kaso ano nangyari? Napahiya ho siya dyan sa mga taong nakatira o may kilala kay Pangulong Duterte. Simula daw umalis si Pangulong Duterte, yung mga dike, dam, lahat ho ng dyan sa flood controls, mga ka-update, nawalan na ho ng bisa dahil nga raw pinabayaan ng admin ni Marcos Jr. Hindi ho ba nakakahiya yun? Pagsasabihan ka, papagalitan ka ng taong nandyan kasi gusto mo lang siraan yung mga Duterte. Ano ba itong ginagawa ho ni Magalong, mga ka-update? Nagpapabango na naman ba ng pangalan para hindi rin banatan ni Marcos Jr.? Tanong ko lang ho, i-komento nyo ho yan sa comment section para ho mapag-usapan natin inyong mga opinion. Si Duterte, Marcos na, pinabayaan na. O di, umalis si Mayor Magalong, napahiya. Ay, nagtataka ako kay Mayor Magalong din. Di ba nag-resign na siya? Tapos nandyan, sumasama na naman sa ICI. Anyway, sige, imbestigahan nyo lang. To me, wala akong problema. Kaya lang, isa lang masasabi ko. Itong administrasyong ito is malinis maghugas ng kamay. Hindi marunong tumanggap ng responsibilidad. Kasi nga, sinasabi nila na malinis daw ang Pangulo. Wala daw siyang kinalaman sa korupsyon. So, sino ngayon ang may kinalaman sa korupsyon? Mga DPWH lang, mga contractor lang. Ano na ngayon? Biglang tumigil ang Blue Ribbon. Tapos mamaya, ang tagal natigil ang Blue Ribbon Committee, ilang buwan na. Yung buwelo na sana, ang ganda na ng simula. Sinimula ni Senator Marcoleta as chairman. Pag palit ni Senator Lacson, okay rin, maganda, masipag, twice a week. Hanggang lumabas ang isang Orly Gutesa. Ay, nung lumabas na, wala na. Nag-iba ng ihip ng hangin. Ayan, mga ka-update, isa pa ho yan, si Ping Escalera. Diba, maganda naman po yung pag-iimbestiga ni Senator Marcoleta. Bigla ho siyang pinalitan. Diba, tapos lumitaw nga itong si Orly Gutesa. Ano hong nangyari? Bigla hong magre-resign si Ping Escalera. Kasi nga ho, konektado itong mga sinasabi ng mga DPWH tsaka yung mga engineer na tinuturo ho si Martin Romualdez at pati si Saldico. Nilalahad na ho ni Gutesa. Alam po niya eh. Isipin nyo po, magsasalita na ho yan kasi nga sinabi ni Senator Marcoleta, bakit si Gutesa pa, tsaka siya, ang pinag-iinitan? Wala naman po ngang nothing to gain si Gutesa dito sa investigasyon ng flood control kasi nga ho, sinusugal niya rin yung buhay niya, tsaka yung pamilya niya. Kahit na ano pong sabihin na itong si Ping Escalera, imbestigahan ho dapat nila si Tambaluslos, si Saldico, hindi ho yung pinupuntirya nila yung mga witness. Napaghahalataan ho kasi sila ni One Ball University, mga bit, na pinagtatakpan po yung mga mastermind ng flood control issue. Diba? Napaghahalataan ho sila dyan, mga kabdi. Napaka-credible ang sinasabi ni Master Sergeant Orly Gutesa. Tugma yung sinasabi niya sa sinasabi ng mga DPWH engineers from Bulacan. Yung dalawang staff ni Saldico na taga-receive ng pera. Pinabayaan lang. Ayan pa, mga ka-update. Diba, may sinabi nga rin ho si Gutesa dyan na yung dalawang kasamahan niya, yung Estrada, nasa Europe na daw ho. Wala na ho dito sa Pilipinas. Ano pa buong ibig sabihin mo yan? Pinatakas na ho, pinalayas na nila Martin Romualdez, nila Saldico, para nga naman ho, hindi na ipatawag o hindi na mapag-initan dyan sa Blue Ribbon. Di ba? Halatado ho yung mga tactics nila.
I don't know kung papatawag ba sila ng Blue Ribbon o ICI. Kailang ang balita, nasa ibang bansa na daw sila, binabantayan para huwag magsalita. Ganyan po ang nangyayari ngayon. Kaya, ano lang ito? Cover me and I'll cover you. So, ginagawang itong ICI, to me opinion ko lang ito is pakitang tao to save their faces. To pakita na we are after, ikukulong natin. Yun, nagmayabang ang sekretary ng DPWH. Doon na daw magpapasko ang mga kawatan. Sige, tingnan natin sinong magpapasko sa kawatan. Saldico? Pauwiin nyo si Saldico at sasaludo ako sa administrasyong ito. Iyan mga ka-update, imposible rin pong pauwiin si Saldico Rakot. Kasi alam na alam po nila mga ka-update, oras na mag-isa yan, kakanta niya ho si Tambaluslos. Imposible naman pong may nagtetret ho sa kanya. Gawa-gawa niya na lang ho yan o imagination. Mismong si Tambaluslos, si Marcos mga ka-update, yan po ang may ayaw na magpauwi sa kanya. Naniniwala ho ba kayo mga ka-update? Mag-comment ho kayo sa ating comment section. Kasi malaking kasinungalingan ho na may nagtetret sa buhay niya. Isipin mo, bilyon-bilyon yung nawawala, ninanakaw, tapos may magte-thread sa'yo. Sino mananakot sa'yo? Yung mga witness? Diba? Obvious ho yung ginagawa nila. Yung diversionary tactics ho nila na ilipat o ipasan sa mga Duterte. Yung kawalang hiyaan ho nila sa ating bansa. Diba? Ano sa tingin nyo? Kaya ba nilang pauwiin o huliin si Saldico? I don't think so. Parte na sa script na dyan ka lang, huwag ka nang babalik dito para hindi kami madamay. So, sino lang ang tinatarget? Itong mga maliliit na isda, taga DPWH at contractor. Hanggang dyan na lang. Kaya ang resulta ngayon, ito na, ang bansa, bumubulusok na ang economy o gross domestic product for third quarter, bulusok 4.0 for the third quarter. Nung second quarter, mataas-taas ta, 5.5%. Bigla, unexpectedly low, shockingly low, sabi ng mga ekonomista, ng mga negosyante. At ang reaction ng market, talagang bumaba ang stock exchange index na naman natin, lalong bumulusok ang peso, lalong humina. Business confidence, investors confidence lalong nawala nang dahil sa ginagawa ito. So, panawagan ng mga negosyante, be more decisive, Mr. President. Kaya lang, wala na akong asahan sa Pangulo. Kasi, ang isang panawagan ng mga negosyante is i-certify as urgent yung bill na mag-establish ng Independent People's Commission. Para ba itong ICI kasi ngayon, walang ngipin. Wala siyang contempt powers. Pwede mong indyanin. Pwede mong hindi puntahan yung hearing. Hindi kanya kayang ipakulong. Kaya lang kung maging batas, ito, Independent People's Commission Bill, na kailangan sana i-certify as urgent ng Malacanang para maipasa kaagad, magkakaroon ng ngipin ang komisyon. Kaya lang ayaw i-certify ng Pangulo. Bakit? Ayan. Yan nga mga update, ayaw i-certify ni Marcos Jr. kasi nga ho, para hindi naman mapatawag o kahit na ipatawag mo hindi pumunta, pwede ho lang gawin yan, di ba? Hindi ka makukulong. Pero kung oras na pirmahan ho ni Marcos Jr. ito, oras na para bumaba rin siya kasi malalaman na ho yung katarantaduhang ginagawa niya sa Pilipinas. Kita mo na hindi yan importante. Importante yung nasimulan at may maipakita kong ginagawa. Ganun lang. Saldico, ayaw pa pauwiin. Bakit? Alam nyo na, part of the script. Gusto nila, Duterte lahat, ang may Congresswoman De Lima, nung sabi niya, nilapastangan ng mga Duterte ang Pilipinas. Talamak ang korupsyon ng panahon niya. Sige, Duterte lahat. Sirain nyo lahat ang Duterte hanggang makaya ninyo. Batang taong bayan, hindi nyo na maluloko. Marami kami
DDS na nagmamahal sa mga Duterte. Marami kami, millions kami boboto kay BP Sara sa 2028. Babalik ang isang Duterte sa Malacanang. Yan mga kabdit, ano nga bang expect natin kay Dilima? Alam naman po natin na may pagkatrapo yan. May pagka-trililing yung galawan. Siyempre ho, galit yan sa mga Duterte. Kasi alam po nila yung Duterte, stricto pagdating lalo na ho sa kanilang trabaho. Alam niyo naman po si Pangulong Duterte, galit yan sa mga magnanakaw. O ito si Dilima, wala naman pong pakialam sa mga magnanakaw yan. Galit po yung mga yan sa mga inaabuso. Yung akala mo sila yung inaabuso. Inaabuso daw kasi yung mga kriminal, mga kapit. Yan po yung sinusuportahan nila, yung mga dilawan, pinglawan. Kaya wala ho tayong expect sa kanila. Kaya mga kapit, sunod na rin po natin itong si Senator Marcoleta kung saan nanggagalaiti kay Ping Escalera. Sunod na po natin ito mga kapit. Maganda. Napaka-tapang po. Hindi nagpapatinag si Senator Marcoleta. Binabanatan niya itong si Senator Lacson. Bakit ganyan ang ginagawa nyo? Okay, pakinggan natin ang balita ito. Umano ang dalawang executive assistant at sinasabing tagabilang ng pera ni resigned Congressman Saldico. Ang isa sa kanila nasa bansang Chile na raw ayon kay Senador Rodante Marcoleta. May bago ring banat si Marcoleta laban kay Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson. Ito lamang mag-isip sa kanila na tawagin yung dalawa. Bakit ang pinipilit ni Isahin si Gutesa? Ito ang banat ni Senador Rodante Marcoleta sa mga kumukwestiyon sa kredibilidad ng kanyang surprise witness na si Orly Gutesa. Sa On Point ng Bilyonaryo News Channel, dapat anya'y busisiin na lang ang mga aligasyon ng dating Marine laban kina John Paul Estrada at Mark Teksay. Sila umano ang mga executive assistant ni Saldico na tumatanggap daw ng mga perang ipinapadala sa nag-resign na kongresista. Ang balita ngayon, iniipit na rin yung dalawa. Nasaan nga po ba itong Itinago na raw yung dalawa. Ang balita, itong dalawang, hindi ko alam kung yung Mark Teksay kung nasaan, pero yung John Paul Estrada, nandun daw sa Chile at binabantayan. Git ni Marcoleta, dapat na agad sinicure sina Estrada at Teksay. Tumagal kami. Halos, nung lumabas si Gutesa, hininto nila. Nag-resign ng chairman. Pagkatapos, nag-adjourn kami. Pwede naman kasing mag-hearing, Miss Corina. Dapat tinawag din nila si Congressman Eric Yap. Hindi rin ikinatuwa ni Marcoleta ang pagsilip umano ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson sa CCTV footage ni Gutesa habang nasa kanyang opisina. Senator Ping even monitored the CCTV na interview siya somewhere. Sabi niya, pinakuha ko yung CCTV and I saw that Gutesa was fetched from the guards area at 8:27 and he was whisked into the office of Senator Marcoleta. Pagkatapos noon, after 30 minutes yata to about 1 hour, sabi niya, dinala siya sa lugar na kung saan yung mga maghihiring. Kaya tinatanong ko lang, mas a chairman of the Blue Ribbon Committee, tingnan ba niya sa CCTV kung sino yung pumupunta sa mga opisina namin? Can I also do the same to him? Like, I want to see on a daily basis who are the people, who are the personages that are coming to his office. Baka hindi rin niya mabutihin. So you took offense? I took offense because I don't think this is the job of a senator. Nang tanungin naman kung nasaan si Gutesa, ito ang naging sagot ng senador. Sana alam ko kasi nung huli ko siyang makita pagkatapos ng hearing, inayawan niya yung witness protection program. Nagbagong isip niya. Sabi niya, wag na po. Sabi niya ganun. I can take care of myself. Hindi naman imposible na maaaring people are working on him para lamang mag-iba siya ng statement. Hindi man alam kung nasaan si Orly Gutesa sa ngayon, naniniwala si Senador Marcoleta na ito'y sisipot sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kung kinakailangan. Wala rin daw paglabag sa interparliamentary courtesy kung iimbitahan ng komite sina Saldico at Leyte Congressman Martin Romualdez.
Tinatago na umano ang dalawang executive. Okay, so, yan ha. Salamat sa ating Senator Marcoleta na hindi nagpapatinag. Patuloy ang laban. Sinisira ngayon ang credibility both Marcoleta and Master Sergeant Gutesa. Ang daming mga post na binabatikos itong dalawa. But parte yan sa labanan sa politika. But to me, matibay pa rin ang paniniwala ko na ang hangarin lang ni Senator Marcoleta is tumbukin ang mastermind. Ganon din itong si Master Sergeant Gutesa, naniniwala ko na ginawa niya yon out of his love for his country. Kaya, sumambulat, nagsalita. At nakakalungkot itong kay Senator Lacson dahil nung una, bilib na bilib ako sa kanya. Talagang taas noo ang aking paghanga na talagang anti-corruption siya, para sa bayan siya. But nag-iba po ang ihip ng hangin mula nung lumabas si Gutesa. Ito, akin, opinion lang ito. Parang hindi na yung original na Lacson na kilala ko. Itong Lacson ngayon na magbabalik chairman sa Blue Ribbon Committee kasi nakakapagtaka. Ayun, yung dalawang executive assistant ni Saldico. Pinangalanan yan, yung Paul, John Mark, nakalimutan yung apelyido. Yung pahayag ni Gutesa, nagtugma sa pahayag ng mga DPWH engineers. Kung ako ang investigador, doon na ako mag-focus. Kasi ako, nasibukan ko rin naging investigador nung pagong pasok ako sa serbisyo. May mga nagkakaso-kaso ng mga sundalo, nagbo-volunteer ako na mag-investigate dahil ganahan ko yung trabaho ng investigative work. Ayun, alam ko kung where the evidence leads. Ano sinasabi ni Senator Lacson na where the evidence leads? Yun ang sabi niya. Nagkatugma na ang pahayag ng mga contractors, DPWH, Gutesa, nagkatugma yung dalawang executive assistant. Bakit hindi nila patawan? Nako, kung totoo yung sabi ni Senator Marcoleta na wala na sila dito itinatago, wala na talaga. Wala talagang lalabas na ebidensya. Kasi nga, Iyan nga mga kabdit, kahit na anong pilit natin na malaman ng katotohanan, kung pilit mong pinagtatakpan ni Ping Escalera at ni School Bukol, itong mga magnanakaw, yung mga alam niyo na ho, yung pinaka-crocodile dyan sa Senado, o wala ho tayong magagawa. Si Senator Marcoleta lang ho, yung pinaka-inaasahan ho natin dito. Tsaka dyan pong si Gutesa. Diba? Yan lang po yung mga pinaka-credible at mapagkakatiwalaan. Kaya mga ka-update, kung may komento ho kayo, pag-usapan ho natin yan sa comment section, lalong-lalo na itong pag-iimbestiga ni Auntie Claire kay Pangulong Duterte dyan sa flood control. Dito na ho natin tatapusin ang ating reaction video.